At ay dudago na po minahal sa pinakamahalagang bahagi na ating pamambahan sa araw na ito at ipakinig o pag-aaral ng banal na salita ng ating pinamamahal na Panginoon Hesus. Aking nihiling minamahal bilang pagbibigay galak sa banal na salita po na ating pinamamahal na Panginoon Hesus. Tayo muna po minahal panandali pong tumayo at narito po akin na po ibinibigay buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, Boy Kaluya. Amen. Praise God. Amen. Amen. Everybody shout praise the Lord. Uriin po ang ating dakilang Diyos. At God bless you po sa ating beloved preacher, beloved Orlando. Magandang hapon po, mami na mahal. Tayo po panandali ang manalangin bago tayo dumako sa mga banal na salita ng Diyos na mapakinggan po natin. Manalangin po tayo mga minamahal. Opo, dakil at mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon, kami nagpupuri. Nagpapasalamat po kami malapang sa dakilang pribileyon muling ipinagkalubos sa amin. Muli mo kami pinagkatipon-tipon na pangsambahin, lawalatiin, paglingkuran ng dakilang pangalan. Malapang maraming salamat po, dakilang Diyos, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, sa pagtanggap po na aming mga awitin, Panginoon. At minsan pa, malapang kami po lumalapit sa iyo para pakinggan yung mga salita. Buksan mo po ang aming mga puso, ang aming mapangunawa, maunawaan po namin ang kahalagahan, malapang ng mga salita mo, dakilang Diyos. Idinadalangin po namin kayo pong mangusap sa amin, malapang sa pamagitan ng aking bibig, at higit sa lahat, pagpalain mo po kami, malapang nun sa mga banal na salita at aming sinasaway, lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind up our darkness in Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Sa malakas na palakpak muna, maminamahal, para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. God bless you po, maminamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos. At bago tayo dumako sa ating mga banal na salita ng ating dakilang Diyos, nais ko po, maminamahal, muna magpaabot po ng pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, karangal at kadakilaan sa ating Diyos na pinaglilingkuran ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Patuloy po natin inaalala mga di malilimutang aral na ating beloved pastor, beloved evangelist Wilde Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God, at sa lahat po ng mga beloved children, maminamahal, at patuloy din po natin inaalala mga di malilimutang aral natin beloved assistant pastor Lina C. Almeida, sa lahat po ng mga manggagawa sa mga awit manunugtog, sa ating mga minamahal na mga bisita, sa ating mga webcast viewers, at ating pong binabati ang ating mga bisita from Manila, ating beloved brother Louie, beloved Sister Marisa. Dinalaw po tayo maminamahal nating mga kapatiran sa Maynila. God bless you po. Pagpalain po tayo ng ating mahal na Panginoon, isang malakas na palakpak muli sa ating dakilang Diyos. Purin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hindi, buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan, maminamahal. Dito po sa Lucas 10:38 hanggang 42. Dito po sa Lucas Kapitulo 10, talatang 38 hanggang 42. Sa pagyaon nga nila sa kanilang lakad, ay pumasok siya sa isang nayon, at isang babaeng nangangalang Marta ay tinanggap siya sa kanyang bahay. At siya'y may isang kapatid na tinatawag na Maria, na naupo rin naman sa mapaanan ng Panginoon at pinakikinggan ang kanyang salita. Ngunit si Marta ay naliligalig sa maraming paglilingkod, at siya'y lumapit sa kanya at sinabi, Panginoon, wala bagang anuman sa iyo na pabayaan ako ng aking kapatid na babae na maglingkod na mag-isa? Iutos mo nga sa kanya na ako'y tulungan niya. 41, natapot sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Datapot isang bagay ang kinakailangan sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. Amen. Amen. Everybody shout praise the Lord. Maminamahal, ang ating paksa ay pamagatan po nating The Busy and On Fire Christian. Ang abala at ang mainit na mananampalataya. Alam niyo, maminamahal, sa mga kalipunan ng mga mananampalataya, dalawang uri po ang mga mananampalataya na naglilingkod
sa ating pinakamamahal na Panginoon, katulad po ni Marta at ni Maria. Dito po matutunghayan po natin, mga minamahal, sabi rito, si Marta at si Maria ay halimbawa na magkabilang katangian ng mga Kristiyano ngayon. Sila'y parehong naglilingkod sa Diyos, pareho pong nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, ngunit magkaiba po ang kanilang pinapahalagahan at pinagkakaabalahan. Pareho silang mananampalataya, pareho silang naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, pareho po silang umiibig sa ating dakilang Diyos. Pero makita niyo po, magkaiba po yung kanilang pinagkakaabalahan. Magkaiba po ang kanilang pinahalagahan. Ang sabi po rito, maminamahal, Martha's laboring. Dito po, maminamahal, sabi po ng banal na kasulatan, nung dumating ang ating pinakamamahal na panahon sa bahay ni Martha at ni Maria, maminamahal, ang sabi po rito, si Maria po, maminamahal, ay naupo sa paanan ng Panginoon at pinakikinggan ang kanyang mga banal na salita. At si Martha po, maminamahal, ang sabi po rito, si Martha po ay, sabi rito, siya ay naligalig sa paglilingkod. Naganda siya ng pagkain, naganda, maminamahal ko, ano ang maiyahain sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi po ng banal na kasulatan, maminamahal, nung medyo naligalig si Martha, sabi rito, lumapit siya sa ating mahal na Panginoon, sabi niya, wala bagang anuman sa iyo, Panginoon, napabayaan ako ng aking kapatid na naglilingkod mag-isa. Iutos mo naman sa kanya na tulungan ako. Pero ang sagot sa kanya na malapang sa 41, dapat sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Martha, Martha, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay, ngunit isang bagay ang kinakailangan, sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. Amen. Amen. Dito po, maminamahal, makikita po natin kung gaano po, maminamahal, kahalaga, higit sa lahat, ay ang pakikinig ng banal na salita ng ating dakilang Diyos. Pero dito po, makikita po natin sa buhay ni Martha at ni Maria, ang dalawang uri ng katangian ng mga mananampalataya. Isang, sabi ng Biblia, nagpapalaga sa mga bagay dito sa mundo, nagpapalaga sa mga bagay na material. Sabi, si Martha ay abala sa pagsusumakit. Naliligalig siya sa mga bagay na paglilingkod. Si Martha po ay abala sa paghahanda ng pagkain para sa katawan at hindi para sa kaluluwa. Abala si Martha sa mga bagay na iahandog na pagkain para sa mahal na Panginoon. Mas mahalaga kay Martha ang minyal kaysa sa spiritual. Amen. Dito po, minamahal, maraming mga mananampalataya katulad po ni Maria at ni Martha. Mayroong mga mananampalataya, minamahal, bagamat naglilingkod sa Diyos, hindi gaanong importante ang spiritual. Katunayan, minamahal, pagsalita na ng Diyos, mas abala sila sa mga gawain. Mas abala sila, maminamahal, sa mga trabaho. Pero makita nyo, maminamahal, sabi ng banal salatan, Mary's listening. Sabi ng verse 39, maminamahal, pagpasok pa lamang ni Maria, o ng ating mahal na Panginoon, sabi rito, si Maria po ay naupo at pinakikinggan ang mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, Mary's listening. Si Maria ay abala sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ang kanyang pinagkakaabalahan ay ang gawain ng Diyos. Siya po, maminamahal, ay naghahanda para sa pagkain ng kanyang kaluluwa, hindi sa pagkain ng kanyang physical. Amen. Sabi, Martha's heart, the Lord needs me. Ang iniisip ni Martha, maminamahal, nung pumasok sa bahay niya ang ating mahal na Panginoon, sabi niya, the Lord needs me. Kailangan ako ng Panginoon, kailangan mapagandaan ko ng pagkain ng mahal na Panginoon, kailangan meron ako mayandog na pagkain sa mahal na Panginoon. Pero si Mary, pagkapasok pa lamang sa bahay, mga minamahal ng ating nadakilang Diyos sa kalang bahay, sabi, Mary's heart, Lord, I need you. Amen.
Iniisip kagad ni Maria, maminamal, pagpasok pa lang ng mahal na Panginoon, ang iniisip niya, kailangan niya ang ating pinakamamahal na minsan may mga mananampalataya na ganon, maminamahal. Iniisip nila kapag gawain, mga minamahal, kapag kailangan nila ng paglilingkod, iniisip nila, kailangan ako ng Panginoon. Hindi nila iniisip, ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Amen? Sa pagparito natin sa gawain ng Diyos, maminamahal, lagi nating itanim sa isip natin, kailangan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi, the Lord's, mga minamahal, kailangan natin ang ating mahal na Panginoon, gaya ng prinsipyo ni Mary. Sabi niya, Lord, I need you. Pagkailangan kita, mahal na Panginoon. Pero si Martha, iba po ang prinsipyo niya. Pag siya'y nasa gawain, ang iniisip niya, the Lord needs me. Kailangan kong kumilos, kailangan kong magtrabaho, kailangan kong gumawa, kailangan kong mag-ayos ng upuan, kailangan kong maganda ng mga gagamitin ng mga kapatiran. The Lord needs me. Pero tandaan po natin, maminamahal, sa tuwing tayo lalapit sa ating mahal na Panginoon, dapat ang ating pong prinsipyo, ang ating pong dapat isipin, kailangan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, mas mahalaga kay Maria ang spiritual kaysa sa material. Mas gusto niyang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal. Mas gusto niya, maminamahal, ang spiritual kaysa sa mga minyal. Amen. Amen. Kaya kapag tayo po'y sasamba, maminamahal, titiyakin po natin na mas bigyan natin ng importansya yung pangangailangan nating spiritual. Hindi ko sinasabi, maminamahal, na hindi na natin kailangan ang minyal, pero